Natatawa ako dito kay Romualdez kasi bumuboses pa eh. Bumuboses Wala pa. kang karapatang bumoses kasi talagang laglag ka na eh. Pakapalan talaga ng mukha, Oo. no? Tapos may sinasabi pa nga siya dyan na kung hindi ako nagkakamali, yung alyansa daw eh gusto ni Marcos. Ay na ba ang plataforma ng ng alyansa ngayon dahil gusto lang ni Marcos kaya nyo iboboto? At ito, dito natin makikita, dito sa nangyayari sa PNP, dito natin makikita na talagang magulo yung gobyernong ito. Bakit? Pati sila na mismo nagbabanggaan. Hindi siya nagkakaintindihan. Kayo magkakakampi, kayo nagsisiraan, kayo nagbabanggaan, sinisita nyo yung mga sinasabi ng bawat isa. Diretso na tayo sa ating balita, mga partners. May problemang nakikita ang isang dating opisyal ng palasyo kasunod ng mga hindi pagkakatugmang pahayag ng mga mismong tagapagsalita ng PNP at HEPE nito na sa ilang issue na bumabalot sa bansa ngayon. Una nang sinabi ng PNP na tumaas ang kaso ng kidnapping sa bansa, bagay na hindi sinang-ayunan ng mismong pinuno nito na nagsasabing walang kidnapping sa bansa. Si Paul Montibon sa report. Hindi na ako katakataka. Palagi namang... Hindi na nagtataka si dating Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, kaugnay sa magkakaibang pahayag na inilalabas ng pambansang pulisya. Ang tinutukoy dito ni Panelo ay ang magkasalungat na statement ni PNP Chief Romel Marbil at PNP spokesperson Jean Fajardo kaugnay sa isyu ng kidnapping sa bansa. Si Fajardo kasi inamin ang pagtaas ng insidente ng kidnapping o mga pagdukot sa bansa kumpara noong nakaraang 2 taon. Sabi ni Fajardo, malaki na ang kasalukuyang 13 kidnapping incidents sa bansa gayong nasa unang bahagi pa lang tayo ng taong 2025. Iba naman ang naging pahayag ng PNP Chief. Giit niya, hindi raw totoo ang mga balita patungkol sa mga nagaganap na kidnapping, partikular na sa mga negosyante sa bansa. Tinawag niya itong fake news at kailangan anyang managot ang sino mang nagpapakalat ng naturang impormasyon. Si dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, hindi na ito ipinagtaka pa. Wala naman na anyang kasimbago sa mga pagsisinungaling ng gobyernong Marcos Jr. Hindi na ako katakataka. Palagi namang hindi magkatugma yung mga tagapagsalita ng PNP at ng kanyang principal, tagapagsalita ng dyan sa Malacanang, yung palengkera dyan. Iba rin ang sinasabi. Sa datos ng PNP Anti-Kidnapping Group, mula taong 2023, nakapagtala sila ng 26 na insidente na pagdukot, 32 naman noong 2024 at ngayong 2025, umabot na sa 13 ang naitalang kidnapping simula Enero hanggang Abril. Para kay Attorney Panelo, talagang mahihirapan ang PNP na ipagtanggol ang isa't isa o kahit ang buong institusyon, bunga na rin ng kawalan ng maayos na koordinasyon at pag-uusap sa loob ng hanay nito. Problema kasi hindi kayo nag-uusap. Pangalawa, talagang mahirap yung pagtanggol. Ang hindi pa pwedeng ipagtanggol. Yan lang yan. Sabi pa ni Panelo, ang mga ganitong pagkukulang at kapalpakan ng mga ahensya ng pamahalaan ang dahilan kaya tuloy-tuloy ang pagbulosok pababa ng popularidad at tiwala ng publiko sa gobyernong Marcos Jr. Kaya bagsak ang rating ni Presidente Marcos Jr. Dahil sa inyo lahat yan. Kayo ang may kasalanan niya kasi si Presidente Marcos Jr. sila nga nagbibigay ng patakaran, policy. Kayo ang nag-i-implement. Pag bulilyaso kayo, bagsak ang pagtitiwala. Lahat, bagsak. Ikinababahalan ang batikang abogado ang lumalalang estado ng pamahalaan dahil kung pagbabatayan ang mga datos, mas matindi pa umano ang pagbagsak ng approval at trust rating nito kumpara sa mga panahong sinalanta ng matitinding krisis noong administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Kita nyo, it plummeted down. Ilan na lang ngayon? 33? Biro mo 33? Mas matindi pa yung bagsak nito kaysa ng panahon ni GMA. Sapagat sinasabi ng Pulse, sabi niya, at least daw nung sa panahon ni GMA, medyo nagaganyanan doon sa mga areas. Pero this time daw, majority. From Mindanao, Visayas, in Luzon, bagsak na bagsak. Samantala, nananatiling palaisipan sa mga otoridad ang tunay na utak sa likod ng pagdukot at karumaldumal na pagpatay sa negosyanteng si Anson Ke, kilala rin bilang Anton Tan, habang patuloy pa rin ang investigasyon sa insidente.
Bagamat hawak na ng mga pulis si David Tan Liao na itinuturong sangkot sa krimen, hindi pa rin matukoy kung sino ang mas mataas na nag-utos sa kanya na paslangin ang biktima sa kabila ng sinasabing pagbibigay ng ransom para sa kanyang kalayaan. Si Tan ang pinakahuling biktima ng pagdukot ng grupo ni Liao na sinasabing nasa likod rin ng iba pang kaso ng kidnapping sa bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News. Yun. So ayun, mga partners, durog na durog. Durog na durog yung statement ni Claire Castro. At ito, totoo naman yung sinasabi ni Atty. Sal na wala talagang koordinasyon. Kasi hindi na po sila nag-uusap. Pero mag-ingat po tayo kasi kanina may napanood na naman ako, nambubudol na naman. Yung tambaluslos na ang boto daw, sabi niya doon sa speech niya kanina, ang boto daw sa alyansa ay boto para sa mga Pilipino. Para naging boto sa mga Pilipino niyan. Eh ayaw na nga sa inyo ng mga Pilipino. Ikaw, Martin Romualdez ka, yung trust rating, approval rating mo, 14% na lang. Paano magiging para kayo sa mga Pilipino? Eh, ayaw na nga sa inyo ng mga Pilipino. Now, regarding dito sa nangyayari sa atin, walang coordination. Actually, kanya-kanya na eh. Kanya-kanya ng bira, kanya-kanya na. Para tayong headless chicken eh. Para tayong walang ulo na hindi alam kung saan na lang tayo bumabangga. Kasi wala tayong matinong leader. Walang namamahala sa atin. Walang namumuno. Kaya kung yung mga ahensya ng gobyerno, parang tumatayo na rin ang mga leader. Totoo naman yon, leader sila doon sa kanilang mga ahensya. Pero parang umaakto na sila na mismo ang presidente. Sila na ang nagpapatupad ng batas. Wala nang kinikilingan. Katulad doon si General Torre, yung pagkanulo kay Pangulong Duterte, sa pagkakasabi niya, wala na, ako ang pinakamataas dito. Wala nang pinakamataas sa akin dito. Samantalang si VP Sara Duterte ay nandoon sa labas. So now, eto mga kababayan, kaya napakarami ng kriminalidad sa Pilipinas kasi wala po tayong pinaguhugutan ng lakas eh. Wala po tayong mga leader na masasandalan natin. Kung makikita natin ngayon sa social media, sa mainstream media, sa loob ng less than 24 hours, 13 or 11 nakarumal-dumal na krimen ang nangyari sa ating bansa. Jay Guevara. Yan ang isa sa mga patunay na hindi na balanse talaga ang gobyerno natin. Dahil ultimong mapapresidente, mapa-DILG, DOJ, at mapunta sa PNP hanggang sa spokesperson, wala na sa tugma. Nagkaka-leche-leche na po ang kanilang mga salita at hindi na talaga tugma rin talaga. Ilang beses na to nangyari na ganito, na sinabi nung isa meron, sinabi nung isa wala. Katulad na lang hunong nangyari sa kay OJC na tanggi ng tanggi. Si Marcos Jr., amin naman ng amin si Abalos. Correct. So magkaiba. So dito nangyayari ulit, no? At yung kidnapping sa parang nawala yung boses ko. Yung kidnapping sa Duterte administration. Duterte administration ay nung pumasok si Pangulong Duterte ay nasa 68 na kaso na kidnapping. Kidnapping. Nung pumasok siya bilang presidente at nung 2019 ay naging 10 na lamang. Diba? So ang laki ng binaba, no? Ang laki ng binaba nung kaso ng kidnapping dito sa Pilipinas kasi nga may takot sila sa gobyerno. Yun. Eh sa panahon mo ngayon, kagaya nung napanaginipan ko, Ay, aga, may panaginip diba? na naman to. Yung Sige. ibang membro ng mga grupo kasi dyan. May mga grupo kasi dyan sa PNP. Sa PNP. Sa panaginip ko, na talagang gawain itong mga ganitong bagay. Mangingidnap. Modus talaga nila to. So mangingidnap, magpapatong mga panahon na pinapatay nila para wala na talagang ebidensya. Hindi na sila maituro. So talagang may gumagawa niyan. At ngayon, naibabalik na naman nga. Kasi nga, ito ay dati pa naman na kahit naman si Pangulong Duterte alam niya kung sino-sino yung mga yan na mga kapulisan na talagang ginagawa yung mga ganyang bagay. No? Dito natin talagang mapagtatanto na bakit nga ba may kidnapping at bakit patuloy ang pagtaas ng krimen dito sa Pilipinas. Dahil nga wala sa balanse ang gobyerno. Wala sa ayos. At hindi kinakatakutan ng gobyerno ngayon.
Dahil kung kinakatakutan ng gobyerno, bakit pataas ang pataas yung krimen sa Pilipinas? Bakit parami ng parami ang namamatay? Bakit parami ng parami ang mga yan katulad yan yung sa grabe na yung hold up po ngayon. Dati kapag nang hold up ng motor, agaw lang hanggang sa tutok. Pag hindi ka nang laban, hindi ka naman sasaktan din ng mga hold upper. Ngayon iba na ho. Yung mubit. Yung sa mubit habang kinukuha pa lang po yung motor, pinagsasaksak na. So ilang beses na nangyari yan. Yun nga, katulad nung sinabi ni Madam Claire, ni Attorney Blurred, sabi niya dun sa interview niya kay Ted Pailon na bakit naman daw siya, paglabas niya daw ng bahay, wala naman daw nakikita siyang hold-upan, wala naman daw siyang nakikitang gulo. Paglabas niya daw ng bahay. Nananawagan po ako sa lahat ng gumagawa ng krimen sa Pilipinas. Kapag gagawa po kayo ng krimen sa Pilipinas, doon po kayo sa tapat ng bahay ni Atty. Claire para makita niya po. Kasi hindi daw siya naniniwala sa gano'n dahil hindi niya po nakikita. Maraming salamat. Pero doon ba sa panaginip mo, yung mga ransom na yan, ginagamit sa eleksyon? Sa panaginip mo? Noon pa man. Sa panahon pa lang nila Ramos, ni Ninoy. Pag nangingidnap, ipon pera, bigay sa kandidato na sinusuportahan nila. Tsaka ang pinuno talaga kandidato. Ang mga tauhan, mga kapulis. Yan. Panaginip lang naman. Panaginip Malay lang. natin, hindi man natututo. Pero doon lang sa sinabi mo huli yung kay Claire, sabi niya, pag lumabas daw siya sa bahay, wala naman daw siya nakikitang nagsasaksakan. Pag pumunta daw siya sa palengke, wala naman daw nag-i-snatch. Saan ka ba nakatira? Diba? Sa mga mamahaling subdivision ka nakatira. At least, guarded yung subdivision na tinitiran mo siguro. Saan ka ba namamalengke? Baka mamaya doon sa Sementeryo. baka diyan ka sa grocery store na mamalengke. Hindi naman, wala talaga mag-i-snatch sa dyan. Dahil may mga gwardiya dyan. Pumunta ka doon sa mga tipikal na mga palengke, yung mga wet market, doon meron. Pero yung sinasabi mo na, ewan ko ba sa inyo kung saan kayo nakatira Itutulad nyo ang mga buhay ninyo sa mga ordinaryong Pilipino. Huwag ganun. Magkaiba kayo. Magkakaiba tayo. Dahil kayo, yung mga sinusubo nyo, ginto. Kami mga tanso lang siguro. Pero hindi na kami magpapatanso sa inyo. Pare Ajay. Okay, dyan sa may na yan, dito kay Claire, di ba sinasabi niyang fake news? Ang patungkol kasi dyan, yung fake news daw, yung mga tumataas daw na bilihin. Di ba? Paano mo malalaman na masasabi na fake news? Bakit niya sinasabing fake news? Hindi mo naman alam kung magkano ang bilihin sa palengke. Ang mga mamamayan ang nakakaalam. Yes. So, fake news pala ang palengke. Kasi bakit? Yung mga mamamayan, yung mga tao ang nagsasabi na sobrang taas ng bilihin. Sobrang taas ng bilihin, dun sila nahihirapan. So, kung masasabi mong fake news yan, fake news pala ang nagtitinda sa palengke. At para kayong Para kayong si Pacquiao Oo. Siya naman, mag-isa lang siya. At dito talaga parang naalala ko yung kasabihan na yung isda ay nahuhuli sa sarili niyang bibig. So, parang itong dalawang to talagang parang mga isdang, mga sinungaling Kasi doon sila nadadali sa mga sinasabi nila. Kaya bumubulusok din tong Administrasyong Marcos dahil sa inyo. Ang problema lang dito kay BBM is ikaw ang presidente. Bakit hindi mo magawa ng paraan yung mga yan? Bakit hindi ikaw ang kumilos para maging maayos yung mga nasa baba mo o yung mga tao mo? Magpaka-presidente ka naman, sir. Partner. Yun nga, at siguro graba buhangin ang kinakain ni Madam Claire. Masyado makapal hindi niya po alam ang kagutuman dito sa Pilipinas. Kasi pag kumain ka nun, 3 araw kang busog pagka nagdroga ka, ay mas lalo na yun. Babad ka sa kwarto. Samantala, walang basbas mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-indurso ni Vice President Sara Duterte kina Senador Amy Marcos at Representative Camille Villar. Yan mismo ang inamin ng pangalawang Pangulo. Sabi pa niya, ang aktibo niyang pagkampanya ngayon para sa mga kandidato ng Duterte ay may malalim na dahilan. Ano naman kaya ito? At ang detalye, pakinggan natin mula kay Sara Santos.
Ibinahagi ni Vice President Sara Duterte na ang iligal na pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte na ikinukonsidera ng kanilang kampo bilang kidnapping ang nagtulak sa kanyang aktibong pangangampanya para sa 2025 elections. Matatanda ang una ng sinabi ni VP Sara na wala siyang planong mag-endorso ng sino mang kandidato matapos ang mga kaganapan noong 2022 elections. Kasi ang nag-trigger ng paglabas ko ay yung ginawa nila kay Pangulong Duterte at yung ginawa nila na injustice kay Pangulong Duterte na kinuha nila dito sa Pilipinas, sa pilitan nilang sinakay sa airplane na walang mga permiso, walang mga permits at dinala nila doon sa Hague at ipinakulong nila sa mga dayuhan. So kung makita nila, nagsabi naman ako na hindi ako sasali sa campaign na ito, ginawa ko naman yon. Pero nangyari yung kay Pangulong Duterte. Ayon kay VP Sara, mismong si dating Pangulong Duterte ang humiling sa kanya na tumulong sa kampanya ng mga kandidato ng PDP Laban o Duterten habang sila ay nasa The Hague, Netherlands. Sinabi ko sa kanya na okay, since wala ka naman na doon sa Pilipinas, pwede akong tumulong sa 6 PDP candidates and 4 guest candidates ng Duterte. Ang tawag nila ngayon sa kanilang grupo ay Duterte. So yan po yung panawagan na block voting o vote straight doon sa 10 senators ng Duterte. Nilinaw naman ni VP Sara na ang kanyang pag-endorso kina Senadora Amy Marcos at Representative Camille Villar ay hiwalay at walang kinalaman sa Duterten. At ang kay Camille Villar naman at ang kay Senator Amy Marcos, tulad din kay Pam Baricuatro, hindi naman odd or awkward dahil si Senator Amy Marcos, kilala niya ako, magkakilala kami. At si Camille naman ay matagal ko na rin siyang kilala. Aminado si VP Sara na wala silang naging pag-uusap ni dating Pangulong Duterte tungkol kina Amy Marcos at Camille Villar, kaya't walang basbas mula sa kanyang ama ang pag-endorso sa mga ito. Wala. Hindi kami nagkausap ni President Duterte ng mga kandidato for senators labas sa Duterte, sa 10 senators ng Duterte. Sa ngayon, nakiusap ang dating Pangulong Duterte para sa mga senators. At sinabi ko nga, kaibigan ko, si Senator Amy Marcos at si Senator Camille Villar. Kulang din naman kasi ng 2 kandidato yung 10 dahil as a voter, tayong lahat ay binigyan tayo ng right to vote for 12 senators.